Ephesians chapter number 3. So stand up please. Thank you po Pastor Ed for the privilege. Sinimulan ko, tatapusin ko. Amen. Ephesians chapter number 3 po this evening. Thank you College Choir for that presentation. And I believe yan po ay nagbukas ng ating puso mga kapatid. Amen. Understanding the need of the hour, and that is magkaroon po tayo ng puso para sa misyon. Ephesians chapter number 3, basahin po natin from verse number 7. Verse number 7 to verse number 13. Are you happy tonight? Amen? Amen. Verse number 7 says, "Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power." And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Verse number 13 says, "Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory." Can we finish verse number 14, please, all together? Ready, go. Kilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Pagpapalain niyo po ang last message of this missions conference. I don't take this lightly po, Panginoon. And Lord, thank you for the opportunity. Thank you for calling me in the ministry. Alam po namin, O Diyos, ito po ay pagtitipon nyo at kami lamang ay privileged to be an instrument of your word. Tulungan nyo po abang lingkod at buksan nyo po ang puso at isipan ng inyong mga anak. Basagin nyo po ang mga maling filosofiya po namin sa paglilingkod at tumawag po kayo ng mga lalaki at babae, O Diyos, nagbibigay ng buhay at magsusuko ng buhay sa paglilingkod po, Panginoon. Make me a blessing tonight. Holy Spirit, please use me. Thank you for this church. Thank you for Pastor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Thank you for standing this evening. Nung sinulat po ni Apostol Pablo, when the Holy Spirit led Apostle Paul to write the book of Ephesians, ang Ephesus po ay isang simbahan na naitatag ni Apostol Pablo in one of the most spiritually charged and they call it culturally complex places in the ancient world. Ang Ephesus po is just a industrious city. Ito po ay isang mayaman, ito po ay isang religyoso, ito po ay isang napaka-diverse na bayan, ang Ephesus. And you study history, you study the book of Acts, ang Ephesus po ay, ito po yung tahanan ng isang malaking templo ni Artemis, ni Goddess Diana. It is even one of the 7 wonders of the ancient world. Sila po, ang bayan pong ito ay dumadayo po ang maraming reliyosong worshippers of Goddess Diana, mga mangangalakal and just traveling from across nations. But yet it is also a place where spiritual darkness, but yet malawak yung kanilang opportunity on that same place. So it's a pretty crowded place. At ito po yung lugar kung saan gumugol po si Apostol Pablo ng nearly 3.5 years na siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nag-aalaga ng mga mananampalataya. And from this Ephesus, church at Ephesus, ay nagkaroon po ng malakas na impact ang salita ng Diyos at maraming buhay ang binago ng Panginoon. I want you to go to Acts chapter number 19, please. Acts chapter number 19. Acts chapter number 19 gives a kind of a brief summary what happened in Ephesus. If you would go verse number, Acts chapter number 19, it is talking about that while he was in Ephesus. If you go verse number 8, Acts chapter 19, verse number 8, "And he went into the synagogue, spake boldly for the space of 3 months,
disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Nangangaral ng salita ng Diyos. But when divers were hardened, believed not, spake evil of that way before the multitude, he departed from them, separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus, and this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and the Greeks. You see, our missions program ay hindi po natin ito inimbento, mga kapatid. Meron po tayong pattern, and God produces the same result. Look at verse number 11. And God wrought special miracles by the hand of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs, on aprons, diseases departed from them, evil spirits went out of them. The certain of the vagabond Jews exorcists took upon them to call over them which had evil spirit in the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth. And there were 7 sons of one Sceva, a Jew, and the chief of the priest which did so. Verse number 15. And the evil spirit, talagang yan po ang ginagawa natin, nagkakast out ng evil spirit, answered and said, Jesus I know, Paul I know, but who are ye? Verse number 16. And the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Look at verse number 17. And this was known to all Jews and Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Look at verse number 18. And many that believed came, confessed, shew their deeds. Tingnan niyo po yung mga naligtas dito sa Ephesus, sa isang bayan na puno ng Diyos-Diyosan, sa isang bayan ang pinagkakakitaan ay just many religious things. Look at verse number 19. And many of them also which used curious arts brought their books together, burned them before all men. They counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed. I want you to understand how that place na puno ng Diyos-Diyosan, it was one of the 7 wonders of the ancient world na dinadayo ng mga tao because of that temple of Artemis and goddess Diana. Pero ang matigas na ulong bayan na ito ay binago ng salita ng Diyos. Amen. Verse number 10 says, all they that which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, making that church at Ephesus one of the best example that missions is effective, mga kapatid. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay epektibo, mga kapatid. You see, that's why when Paul wrote the book of Ephesians, having that in mind, ito'y sinulat niya po sa loob ng bilangguan. Ang kanyang sirkumstansya at siya po'y nabilanggo dahil siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang kanyang sirkumstansya man ay nilimitahan siya kahit siya'y nasa loob ng bilangguan, pero ang kanyang pananampalataya po ay hindi siya nilimitahan na magkaroon pa ng naisin na marami pang lugar ang maabot ng salita ng Diyos. That's why when he was talking to these people at Ephesus, ang mga mananampalataya sa Ephesus, we were discussing this in one of our services po sa Las Piñas. Imagine ang grupo ng mga mananampalataya sa Ephesus, they were outnumbered. Ikaw ay naligtas mula sa grupo ng mga taong hindi naniniwala sa tunay na Diyos. And now you are being persecuted dahil yung tsuhin mo, yung tatay mo marahil ay nagninegosyo may kinalaman sa goddess Diana, and yun yung merchant po nila doon at yun yung pinagkakakitain nila doon, at ngayon yung kanilang mga books ay binenta nila dahil nalaman nila ito'y hindi para sa Diyos, at ang dami nilang sinakripisyo dahil alam nila ito'y hindi para sa Diyos. And they're being persecuted, and they're being belittled, at sila po marahil ay minority out of the places of Ephesus. Paul is talking to these Christians, and Paul is reminding them na kahit tayo man ay outnumbered, and listen, marami po tayo dito, pero kahit tayo man
ay outnumbered. Pero pag malaki ang pananampalataya mo, marami kang magagawa para sa Panginoon. Amen? You see, it's not just the number of people, kundi yung laki ng pananampalataya. Paul was just one person. Pero he was able to, he was used of God para mangaral sa Ephesus at maging patotoo na maraming kaluluwang naligtas, mga patotoo ng buhay na binago ng Panginoon, mga patotoo ng mga taong binitawan ang maling pananampalataya, tumalikod sa sanlibutan at humarap sa Diyos. Why? Mayroong isang taong malaki ang kanyang pananampalataya na nagtulak para mangaral ng salita ng Diyos. Now, Paul is trying to transfer that faith to these believers of Ephesus. Paul is trying to pinpoint sa mga Ephesus, huwag niyo mamaliitin yung pananampalatayang yan. Dahil malaki ang magagawa niyan para sa Panginoon. I challenge every believers tonight, huwag mo maliitin ang sarili mo. Magkaroon ka ng malaking pananampalataya sa Diyos. At kung ikaw ay tinatawag ng Diyos sa gawain, magsuko ka ng buhay. At kung ang pananampalataya mo ay maliit, ay palawakin mo ito, maniwala ka na mayroong makapangyarihan Diyos. At anumang maibibigay mo sa gawain ng Diyos, anumang maisasakripisyo mo, ay magkakaroon niya ng eternal na kabuluhan. Imagine this drive. Imagine this passion of Apostle Paul. Maybe 4 things po ngayong gabi, mga kapatid. Message is entitled, A Faith-Driven Mission. A Faith-Driven Mission. Alam niyo po, pag ang nagtulak sa iyo ay pananampalataya, dakilang bagay magagawa mo para sa Panginoon. Pag ang nagtulak sa iyo ay magulang mo, pag nahirapan ka na, ayaw ka na. Pag ang nagtulak lamang sa iyo ay nahihiya ka, pag nawala na yung hiya mo, malinaw po yung sinabi ko, pag nawala na yung hiya mo, titigil ka na maglingkod sa Panginoon. Pero pag kahit ikaw ay mag-isa lamang na merong malaking pananampalataya, you would just be like Apostle Paul. And here he is challenging these people at Ephesus. Di man tayo majority dito. And you study the book of Ephesians, nangihina din po sila dahil pambira ang paligid nila ay puno ng Diyos-Diyosan na binitawan nila. Ngayon, Biblia ang kanilang dala. Many times tayo nangihina din. And Paul is challenging them, kailangan natin palaganapin ang ating pananampalataya. Let me give you 4 things. Because Paul was driven by his faith, number 1, he recognized his unworthiness. He recognized his unworthiness. I want you to notice verse number 7. Sabi ng Bible, wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Look at verse number 8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach. Si Apostol Pablo po ay hindi niya sinimulan ng at hindi niya kailanman sinimulan ng pagmamalaki, kundi ng pagpapakumbaba. And he says, I am the least of all saints. Again, I mentioned yesterday morning who was before a blasphemer. Alam niya kung sino siya. Alam niya yung kanyang pinanggalingan. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Dapat maunawaan po natin pag ang pananampalataya natin ang nagtutulak sa paglilingkod. Mauunawaan natin na hindi naman talaga tayo karapat-dapat para dito at walang sino mang karapat-dapat para sa bagay na ito. Pero bibigyan mo ng malaking pananaw ang gawain ng Diyos kasi ginawa tayong karapat-dapat kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? You see, Paul knew about his past na siya po ay persecutor. Siya po ay laban sa gawain ng Panginoon. Naunawaan niya na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi bagay na karapat-dapat siya. Kundi isang bagay gawa lamang ng biyaya ng Panginoon. At bawat oportunidad, mga kapatid, na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon ay patotoo na biyaya ng Panginoon. Kasi magtutulak sa iyo na maglingkod sa Panginoon ay hindi yung dahil ikaw ay mataas ang iyong pinag-aralan o mataas ang iyong takong.
kundi dahil mataas ang tumawag sa iyo sa gawain. Amen. Oh, so many Christians, nakakalungkot hanggang ngayon po ay minamaliit natin ang Kristyanismo, minamaliit natin ang simbahan, minamaliit natin ang panawagan, at minamaliit natin yung pagsusuko ng buhay. Let me tell you something, ang mahalaga po, ang ministeryo po ay magiging mahalaga pag na-realize natin na hindi naman talaga ito para sa atin eh. Salamat, God had chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Kung tayo lang hindi natin kaya, pero salamat pag may pananampalataya ka sa Diyos, alam mo hindi tayo karapat-dapat. Amen. Oh, so many Christians, we take it for granted. Minamaliit natin ang maging bahagi ng pagmimisyon. So many Christians take it for granted pag nakakakita tayo ng mga nagsusuko ng buhay. And sometimes, it's so sad to hear, ay, nag-Bible student ka na lang pala. Huwag mo mamaliitin yan dahil Diyos ang tumawag dyan. Let me tell you, full-time Bible students, full-time workers, sa ating kakayanan, tayo man ay maliit sa sanlibutan ito. Ang panawagan natin ay galing sa kaitaas-taasan at huwag natin mamaliitin ito. Amen. Ang magulang, huwag naman natin ipamukha sa ating mga anak na bagsak ka naman, mag-Bible school ka na lang. Sabi ko nga po nun sa mga Bible students, sa Bible school naman po, hindi naman patalinuhan. Pero hindi naman pabobohan din, mga kapatid. Amen? Mag-aaral din, amen? Huwag lang papasok. Aral din, amen? But you understand, Paul knew that we are unworthy. Wala namang karapat-dapat na mangaral ng salita ng Diyos, ngunit salamat tayo tinawag, nilagay ng Diyos sa gawain, putting us into the ministry. Amen? That faith-driven mission made him recognize he's not worthy. Nobody is worthy. Amen. Amen. Every opportunity ay makikita na maglingkod, ay makikita natin na ito lahat ay biyaya ng Panginoon. That's why Paul says, I am what I am by the grace of God. Sumula po tayo lahat sa putik ng kasalanan na niligtas ng Diyos. Rahil lumaki man ako sa Kristiyanong pamilya, pero kung wala si Kristo sa puso ko, hindi rin ako gamit-gamit. Amen. You may come from a broken family, you may come from a bad past, pero pag tinawag ka ng Panginoon, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Pero salamat, may biyaya ang Diyos. Nagkakaroon ka ng opportunity makapaglingkod, makapagbigay, makapag-akay ng kaluluwa, maghamit ang oras, ang buhay, ang lakas mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Paul said, less than the least of all saints, that grace given sa kanya that he will be able to preach. Kanya naman, he was a persecutor. Pero ngayon nakita niya ang sarili niya bilang instrumento na pambira. May mga buhay na binabago at ang mga taong ito ay hindi naman talaga sa atin naniniwala kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Every time we are on a soul winning opportunity, napansin niyo po, I hope you take note of that. Makikita mo mga soul winner nating 10, 11, 12, 13 years old. Ang kausap, mga nanay, mga tatay, mga pambira. Sabihin yung 12 anyos, mas marami pang alam. Kaunti man, pero mas maraming alam sa salita ng Diyos kaysa mga dalubhasang taong ito. Our unworthiness. Hindi po tayo karapat-dapat, ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen? Huwag mo isipin, somebody preached it this morning, huwag mo isipin na kailangan 100% equipped ka muna bago. No. You must recognize you are unworthy. God will always fill up an empty vessel. Minsan kahit sa simbahan po, kaya umuuwi tayo ng walang natututunan, hindi tayo empty vessel when we come to church.
Sa pagsuko ng buhay, pag nagsuko ka ng buhay, ibig sabihin, you are an empty vessel. Yung tinuro sa'yo ng sanlibutan ay pabasag natin at magpa-equip tayo. Iba po ang filosofi ng sanlibutan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. And when we talk about spiritual things, you have to remove that mentality ng mundo na kailangan, alam mo ito, educate, alam mo maraming bagay, then gagamitin. No, sa gawain ng Panginoon, ang hinahanap ng Diyos ay mga mananampalataya na babasagin natin ang filosofi, ang tinuro ng sanlibutan at magpapaturo tayo ng salita ng Diyos. Amen? Understand and recognize our unworthiness. Second thing I want you to realize tonight, look at verse number 8. Message is simple po mga kapatid. Verse number 8, unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles, I love this, the unsearchable riches of Christ. Number one, you have to understand, recognize our unworthiness. Number two, acknowledge the beauty of our message. Amen. Acknowledge the beauty of our message. Tingnan niyo po paano ito dinescribe ni Apostol Pablo. Unsearchable riches of Christ. Unsearchable means immeasurable. Unsearchable means limitless. Unsearchable means beyond human understanding. Unsearchable means depth beyond our comprehension. Infinite. Hindi mo mahagilap, hindi mo masukat, hindi mo maipaliwanag, hindi mo maintindihan ng limitadong kaisapan natin ang mensaheng pinapangaral po natin, and even the wisest theologians cannot exhaust the riches of Christ. Mahirap po sa maraming so-called theologians ngayon, pinipilit nilang sukatin ang katotohanan ng salita ng Diyos ayon sa sariling katalinuhan. Hindi mo pwedeng isiksik sa limitadong isipan mo that unsearchable riches of Christ. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Kaya maraming bumabalaktot ang doktrina, maraming nagiging kulto, pinipilit nilang pambira. Yung umaapaw na katotohanan, isisiksik mo sa limitadong kaisipan. But yet it is unsearchable. Look at the beauty of that message. Isang mensahe na that riches is not talking about temporal riches, mga kapatid. Nauunawaan niyo po ba yung ganda ng mensaheng pinapangaral natin? Merong eternal na kabuluhan. Hindi mo masusukat. Think about it. Now, let's just focus on our salvation, pambira. Yung pagpapatawad ng Diyos. Yung pagmamahal ng Panginoon. For God so loved the world. Look, wag natin sukatin yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na napapanood mo lang sa telenovela. Sobra kasing bumababad sa mga telenovela ngayon eh. Kalalaki mong tao eh. Kaya pag pinag-usapan yung pag-ibig, akala mo lagi love team. Huwag mo ipantay yung pag-ibig ng Diyos sa puppy love na nararamdaman mo. Yang puppy love mo, may rabies yan. We're talking about the unsearchable riches. Diba, the Bible says the depth, the width, the height, the breadth sa pag-ibig ng Diyos. And yan po ang mensaheng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung pagpapatawad ng Diyos sa atin bilang mga makasalanan. Again, isisiksik mo yan sa limitadong isip. Kaya ang ideya ng reliyon ay para patawarin ka, pupunta ka sa butas-butas na at magkukumpisal ka kay Father.
Mabalitaan mo na lang, alam na din ng kapitbahay mo yung kasalanan mo, chinismis na ni Father. Tawa-tawa kayo, sino ditong nagkumpisal kayo sa butas-butas, di ba? Tapos ngayon, medyo late na nilang nasagap na hindi pala si Maria ang tagapagligtas. Medyo delayed po sila sa information, mga kapatid. But yet, who are we? Pero pinaunawa sa atin ng Diyos that unsearchable riches of Christ. You may not know much about social media and about AI and about all those technological things, pero mo pinaunawa sa yung pagpapatawad, yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, yung dugo ni Kristong nadanak sa krus ng Kalbaryo. Pastor Arnold said it, and many pa, hindi ba natin nauno 100% lahat ng doktrina ng soteriology at ang alam nyo lang, mga doctrine eh. Yung pa lang ang pinapasa nyo sa Bible school, doctrine class. Tsaka discartology. You may not know much about all those, pero mo pinaunawa sa iyo, makasalanan ka, pupunta ka ng impyerno, namatay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tatanggapin mo na lang bilang tagapagligtas. Mga yaman po na hindi mo masusukat at hindi mo maipapaliwanag. And we were entrusted with that truth na nagbago ng destinasyon, nagbago ng buhay, nagpalaya sa iyo mula sa pag-aalipin ng kasalanan at nakilala mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Again, I said yesterday, ulitin ko na lang sana yung preaching ko kahapon, but we get so amazed with so many informations and so many pambira details na binibitawan ni AI at ng mga reels na papanood mo. And you are amazed already at those limited informations na akala mo nung nalaman mo, ikaw palang nakaalam sa sanlibutan kaya sinishare mo agad at pinagmamalaki mo. But when was the last time you shared the unsearchable riches of Christ? Amen? Kailan ka huling nag-share at nag-post ng merong tagapagligtas? That unsearchable riches of Christ ay pinagkatiwala, that beauty, mga kapatid, na merong Diyos na nagmahal po sa atin. Amen? Ingat ka sa papanood mo ng reels. Namamangha ka sa mga, bagong doktrina to, hindi ko na rin ito sa pastor ko. Doon ka na-amaze. Dahil bago lang sa pandinig. Pero yung napakalumang mensahe at balita na ng kaligtasan, wala na, matabang na sa atin. Kaya pag pinag-usapan ng missions conference, ang tabang na natin. Pag pinag-usapan ng soul winning, ang tabang na natin. Pag pinag-usapan ang giving, nabibingi ka na. Wala nang pananampalataya, wala nang sigla ang buhay Kristiyano. But yet, if your mission is faith-driven, you will always acknowledge the beauty of that message of salvation. Nakakalungkot sa isang tunay na Kristiyano pag matabang na sa iyo ang mensahe ng kaligtasan. Delikado na yan. Because isang bagay dapat ang nagbibigay ng apoy sa iyong puso ay yung katotohanan na merong tagapagligtas. And Paul described it as the unsearchable riches of Christ na pinagkatiwala. Pero nyo, pinagkatiwala sa atin ito ng Panginoon at ngayon with our very eyes ay nakakakita ka ng mga kaluluwang naliligtas. Buhay na nababago. Mga pamilyang I'm still in awe of that truth, pambira. Kasi alam naman po natin sa sarili lang natin, wala namang maniniwala sa iyo. Ano yung babahagi mo? Magbabago ng buhay? Tingnan mo nga yung buhay mo, hindi mabago-bago. Pero ang bihira, minaniniwala sa itsurang yan. Because ang tinitingnan po ay hindi yung itsura mo, kundi yung mensahe.
Unsearchable riches of Christ. And that faith will drive you na pahalagahan natin yung mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan kaysa sa mga temporal na kabuluhan. 1 Corinthians chapter number 4 says, 1 Corinthians chapter number 4, you know this verse. 1 Corinthians. Alright, nakita nyo na po? Alright, kung nasa 1 Corinthians na kayo, nakita nyo na, amen? Punta po kayong 2 Corinthians, amen? 2 Corinthians chapter number 4, verse number 18, the Bible says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are what? Temporal, but the things which are not seen are eternal. The Bible says, our light affliction worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Yaman ang pag-usapan. Ang daming nai-scam, ang daming nadadaya. But we have this unsearchable riches of Christ. Amen. Paul was this person na yung kanyang pananampalataya ay ibinuhos niya dito sa bagay nito. That he was, you remember that when he says, I count things but dung. Hello? Pag pinagtabi na ang yaman ng sanlibutan at ang mga spiritual na bagay, sabi niya, I count this but dung. Yung nagtulak sa kanya yun, yung pananampalataya niya sa bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. That's why it must be a faith-driven po, mga kapatid. We acknowledge, mauunawaan mo lalo gano'ng kaganda ang mensahe ng kaligtasan. Gano'ng kasaya ang mensaheng pinapangaral natin. Gaano kahalaga ang pagbibigay mo dahil ito'y nagkakaroon ng eternal na kabuluhan. Amen! Hindi ka nga nang hihinayang bumili ng iPhone 17 Pro Max squared to the third degree power, whatever. Na nung binili mo, nalaglag sa kanal. Lak na. Pero pag pinag-usapan na ang pagbibigay sa merong eternal na kabuluhan, pera na naman. Alam niyo po, ang malaking kaibahan lang, yung uri ng pananampalataya na meron ka. And you will acknowledge the beauty of the message that we have. Amen. Amen. It was Paul who said, for me to live is Christ, to die is gain. Kabilanggo siya doon and he said, nihintay niya lang yung hatol kung siya'y palalayain o siya ay papatayin. But understanding his faith, sabi niya, kung buhay nila ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung mamamatay man ako, pakinabang. Alam niyo po, I said this one time, walang dadaig sa Kristiyanong malaking pananampalataya sa Diyos, kapatid. It's always a win-win situation. May problema para sa Panginoon. Amen. You see, it is a faith-driven mission and he acknowledged the beauty of the message. Maunawaan natin, kapatid, na ang buhay Kristiyano po natin is not just graduate na dapat tayo na ang Kristyanismo ay Sunday morning lang, Sunday night lang, makasimba lang, makapag-sign of the cross lang sa Baptist Church. Nung kami po ay nandun pa lang sa unang pinagtitipunan namin, garahe. Ano lang yun? Garahe lang po talaga ng isang apartment. Naglagay lang kami ng karatula, kaya nagmukhang simbahan, may pinto. Pag binuksan mo, nakaparada yung sasakyan ko. Hindi pa mukhang simbahan pag weekdays. Pero may mga dadaan doon. Pag nakita yung signboard, nakaangka sa tricycle, dadaan lang. Nagsa-sign of the cross din naman sila eh. Way back, may nabaptize po kami doong 101 years old. Pambira. Nung binaptize ko, pagkaahon, nag-sign of the cross din naman. Anong gagawin mo? 101 years siya nagsa-sign of the cross. Na nag-sign of the cross siya, ginanunan ko na lang din. Sabi ko, special baptism po yan.
We're done with that mentality na ito'y religion lamang, ito'y simba lamang. Galing ka sa missions conference, mamaya magsisimbang gabi ka pa, pambira. Ang mentalidad mo, yung mentalidad na, ano lang yan, pagpapalit lang, parang ang baptist sa'yo ay something to fill up lang sa, ang tawag doon? Sa biodata mo. Nagkamali ka pala, religion, Catholic, ay baptist na pala ako. Palawakin naman po natin ang tunay nating pananampalataya sa Diyos. Acknowledge that we have an unsearchable riches of Christ. Number one, let's recognize our unworthiness. Number two, let's acknowledge the beauty of our message. Number three, let's understand the purpose of this ministry. Purpose is important thing. Yung layunin. Bakit ba natin ginagawa itong ating ginagawa? You understand the purpose of Christianity? Hindi tayo niligtas ng Diyos para makipagdebate. Hindi po tayo niligtas ng Diyos para makipagkompetisyon. Hindi tayo niligtas ng Diyos para makipag-away sa ibang mga baptist. The purpose, look at verse number 9, sabi ng Bible, Ephesians chapter number 3, verse number 9. It is not about competition and comparison in all those, sabi ng Bible, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God who created all things by Jesus Christ. Now, in the Bible, a mystery, hindi po ibig sabihin yan ay something na sikreto. It is something that is hidden before, but is now revealed by God. This mystery is not na, hindi po ito na ang Diyos ay nagsisimula ng bago na wala pang nakakaalam noon. That's a wrong doctrine of hyper-dispensationalism. That they are thinking that the mystery is ang Diyos ay nagpapahayag ng bagong plano na walang nakakaalam until sinabi niya ito kay Apostol Pablo. That mystery is not a new secret program na hinayag lamang ng Diyos kay Apostol Pablo. It is the old plan of God na magligtas ng tao sa pamamagitan ni Kristo, and it is now unveiled, the unveiling of God's long promise plan through Jesus Christ. At ang misyon ni Apostol Pablo ay maging malinaw po ang mensahe ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. It is a mystery because it is showing the fullness of the wisdom of God. Na ang ministry po, ang purpose po nito ay para ihayag ang kaliwanagan ng mensahe ng kaligtasan. That's the purpose. By now, you should understand every ministry na meron pong ating simbahan should be always pointing out to that main purpose. Bakit may orchestra? Bakit may ushering ministry? Bakit ka nagtuturo sa Sunday school? Bakit tayo nagsusundo ng bisita? Bakit natin ino-organize ang service? Bakit natin pinatataas ang standardiya natin bilang mananampalataya? Bakit tayo nagiging matatag sa ating pamantayan? At bakit tayo hindi nakikipag-fellowship sa mga simbahan, nagkokompromiso? Bakit tayo nananatili sa King James Bible? Why we all do that? The purpose is para makita nila na merong kaibahan, tunay na kaibahan, pag si Kristo ay tinanggap mo bilang tagapagligtas. Don't get lost with that carnal purpose po, mga kapatid. Huwag mo sabayan ang agos na nakikita mo sa social media at sa mundong ito na lumalayo na sa purpose ng simbahan. Maghanap ng uutangan sa simbahan. Maghanap ng liligawan sa simbahan. Maghanap ng ililigaw sa simbahan.
Hindi tayo niligtas ng Diyos for that purpose. Hindi ka naririto for that purpose. Amen? Hindi ka umaawit for that purpose na manalo ka ng Baptist Got Talent. The purpose is para ihayag ang mensahe na merong Kristong nagliligtas ng sanlibutan. Amen? You know, when you get lost in your purpose, pag hindi mo alam ang purpose, hindi magiging magaan sa'yo mag-akay ng kaluluwa. Mabigat sa'yo magbigay sa gawain ng Diyos. Lagi na lang ang takbo ng utak mo ay, sabi nga ni Pastor kanina, lagi na lang doon ka sa negatibo. Amen? And we've seen Christians, I've been in the ministry long enough, and I've seen Christians, pambira, kahit anong gawin mong aktibidades ng simbahan, lagi na lang pasalungat ang takbo ng utak. Pupunta sa simbahan, pambira, hindi para pagpalain ng salita ng Diyos. Pangit yung kanta. Ang haba ng kantata. Pag nag-preach ng mahaba, ang haba ng preaching. Pag maiksi yung preaching, ang iksi ng preaching. What's your purpose? Sobrang bait mo na sana kunin ka na ni Lord. Why do we come to church? Why are we doing what we are doing? I'm Pastor Ed's son, and sometimes I sit down and I'm amazed. Sabi ko, pambira, saan nanggagaling ang vision ng aking pastor, ng aking tatay? And I was thinking, it is because he knows the purpose. Nung 88, 89, Pastor Ed goes to US and mission trips, pambira. I don't know, kung yung mga nakakaalala pa, buong simbahan maghahatid po sa inyo sa airport. Kala mo mayor yung sasakay sa aeroplano. Mamaya na lang, mababalitaan ko, tatawag, Meljun, pwede ka mag-preach sa Sunday? Nasaan po kayo? Nasa airport. Nagpapahinga sa airport. And you see him, different places. What's the purpose? For the gospel's sake. Tayo pag wala na sa hulog yung utak natin, negatibo na ang takbo ng utak mo. Hindi na aligned yung purpose mo. You understand tonight, mga kapatid? Why? The difference is your faith. Yung pananampalataya mo. Amen. You see, when you lose your purpose, pati doktrina babaguhin na. That's why when people don't believe in soul winning, pampira, ano ba purpose natin dito? Sabi ko nga pa, I've said, pampira, pag ang simbahan din na naniniwala sa soul winning, ayaw na rin ng tithing. Mga instrumento para lumawak ang gawain ng Diyos. Anong purpose mo? Hello? Everything we do is, why a vision for a bigger auditorium? Why a vision to send out missionaries? Because we stick to that purpose. I challenge you tonight, one missions conference. Kasi may layunin po tayo eh. Pastor Arnold was preaching this morning, Pastor Danny was preaching this morning, pambira. That you have to reject that comfort zone in your life. Why? Because you have a bigger purpose. Hindi ko pinangarap po mag-mission sa Las Piñas. Sabi ko, I was working with Bible, pinagkatiwala po sa akin yung Bible school, and in a span of 10 years, I've seen many pastors here, nag-aral sa Bible. Hindi ko pa alam paano sila nakapasa, pero nag-aral po sila sa Bible school. Pasado ka. And I've seen them pastor work, and alam niyo, yung meron kang maliit na bahagi sa
sa mga tao ngayon ay ginagamit ng Panginoon, and that's a great investment already, and never dreamt. Sabi ko, yoko talaga magpastoro eh. But yet, lalong papaunawa sa ng Diyos yung mas malaking layunin. Hindi ka niligtas ng Diyos para maging komportable lamang dyan. I then realized God has to really kick me out of my comfort zone. Para mas makita mo yung dakilang layunin. Now, I step back. Alam niyo po, every Sunday night, pambira, I step back, I fellowship with some members are here. Ngayon po sa biyaya ng Diyos, meron kaming 5 full-time workers na lalaki nag-aaral sa Bible School, 1 pong babae nag-aaral sa Bible School. Panginoon, salamat, you let me realize a bigger purpose. Hindi ko naman po nakikita yun, pero pag meron kang purpose, everything will just expand from that purpose. Nag-pandemic ng 2020, we were 4-year-old mission doon sa garahe. Metro Manila po kami, nasa apartment lamang po kami. Andun yung takot mo na pag nagtipon ka, hindi mo alam yung kapitbahay mo kung magagalit sa'yo, hindi. So really, we have to stop gathering March 15 hanggang last week of May. Every Sunday, 4 lang po kami sa auditorium. Alam mo, may auditorium talaga, ano? Kinuha ko yung signboard, yung backdrop namin, nilagay ko doon sa aming loob ng bahay. Doon pa ako sa garahe, 4 lang naman kami. Pinasok ko sa loob, nilagyan ko ng camera, nilagyan ko ng pulpit. Preach ako sa isang cellphone. Tutugtog yung asawa ko po. Edre was 5 years old. Ella was almost 1 year old. 4 na lang kami, yung 2 hindi pa nakikinig. Pipilitin mong ayusin yung service. Kunyari, nagsiservice ka talaga, camera mo naman kahanap. Songlid kang ganyan, mamaya si Ella, kumuha ng isang upuan, tumabi sa akin doon sa harap ng camera, tumayo, nagpakanta rin siya. Bahala na! There were Sundays, pambihira. I mean, we're human beings, pastors, right? Bangon ka pa ba? Camera na naman kaharap mo. Hindi mo alam kung minanonood talaga sa'yo. Tapos wala pang opening basket kang nakikitang gumagala. Hindi mo alam kung mga nakapadyama yung nanonood sa'yo. And there were really Sundays, parang ayaw mo na. But you did that, and by God's grace alone. Nung first Sunday of June 2020, pwede daw 10%. Ba, 10% namin dun sa garahe. Sige, 10. 10, sisimba. Maliliit pa yung iba, 10 na lang. Ano bang sunod na option? Huminto. Ayaw mo naman tumigil. And I praise the Lord. Biyaya ng Diyos na kapagpatuloy, kapatid. Wala nung tapos pandemic, dati binubuksan namin yung pintuan malit na garahe. Hindi namin buksan kasi baka sitahin kami sa labas. The biggest we had on that small garage loob ng bahay, mga bata nagsisiksikan na sambaw na lang ang kulang, sardinas na. Walang aircon, ang electric fan, galing impyerno yung hangin na napakainit. Pag nagpipreach po ako dun sa garahe, pambira, pag alas 11 na yung, 7, 8 rows, 9 rows. 3 monoblock dito, 3 dito, to the point na pati yung gitna namin, nilagyan na namin ng monoblock chair. Pag alas 11:15, nag-preach kayo, nakaupo sa likod, misikat na ng araw yung kalahati. Pinapawisan na. Para bang kasalanan mo pag hindi mo pa tinigil yung preaching. I was like, pambira, hindi ako pumunta dito, nung lumipat kami ng Las Piñas, tsaka pa nag-aircon yung San Pedro, pambira. Kaya tuwan-tuwa po kami, every last Sunday of the month, pupunta kami dito, naghahanap kami ng aircon na makukuha namin. There were discouraging times, pastors, right? But we go back to our purpose. Before God sent me to Las Piñas, pambira,
Nagsusundo na po noon. Pastor Arnold started that area, Las Piñas, nagsusundo na. They could just done that for the rest of their lives. Salamat sa Panginoon, with that handful of people na na-save dito sa San Pedro, disciple, when we moved there, I praise the Lord, marami po ay nakapag-akin ng kaluluwa, lumalago sa gawain ng Panginoon. When we get discouraged and when we lose focus, just go back to our main purpose po, mga kapatid. Amen? Let's learn to understand the purpose. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung siya'y naparito para iligtas sa mga napapahamak, then let's go back to that main purpose. Bakit tayo naghahanap ng encouraging people magsuko ng buhay? That purpose. Why are we being encouraged to give and sacrifice? That main eternal purpose. Bakit tayo nagpaparender ng special number? Di para sabihin, wow, ang galing mo umawit. Kundi para maluwalhati ang Panginoon. That main purpose. Lastly, number 4. Let's close with this. Number 1, let's understand our unworthiness. Let us recognize our unworthiness. A faith-driven ministry will acknowledge the beauty of our message. Faith-driven ministry will always understand the purpose of this ministry. Number 4, I want you to understand. Go back to Ephesians chapter number 3. Sabi ng Bible, verse number 10. Verse number 12. In whom we have boldness and access with the confidence by the faith of Him. Verse number 13. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. A faith-driven mission will make you enjoy the ministry with courage and confidence. It will make you enjoy the ministry. Enjoy natin yung ating ginagawa with confidence. I want you to notice verse number 12, 13. I desire, I'm just going to focus on this verse number 13. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. Paul was talking about his tribulations. This is not, hindi pa ito yung 7 years tribulation, okay? That tribulation here is talking about that suffering na naranasan niya, that hardships na naranasan niya, yung kanyang pagkabilanggo. Yung marami niyang pagkabilanggo at persecutions and everything that he has experienced. Ano sabi niya sabi ng isang taong nakakulong. Paul was in prison. Are you with me? Amen? You still listening? Paul was in prison. Sinasabihan niya yung mga Kristiyano sa Ephesus, and he says, I desire that ye faint not at my tribulations for you. You know what Paul is simply saying? Sabi niya, huwag kayong manlulupaypay na nakikita niyo ako naghihirap dahil ako'y naglilingkod sa Panginoon. You know what Paul is simply saying? Paul is simply saying this, ini-enjoy ko yung ginagawa ko kahit ako'y nakulong. Huwag niyo kong kaawaan sa katayuan ko. Now, think about that. Imagine that situation po, mga kapatid. Para bang, sabi ko nga po kahapon, 3 weeks ago, we have pinsan, isang Sunday school teacher, then isang 100 years old na binawian ng buhay, and 3 funeral service, and I was thinking that, Mambira, about pupunta ka sa isang lamay, no? Makikiramay ka, tapos yung namatayan, ikaw pa kinakalma. Hindi ka na malungkot, namatay yung nanay ko. Ano yun? Si Paul yung nakabilanggo, siya yung
i-encourage dun sa mga hindi nakabilanggo. You understand that? That's mind blown right there. Yung nagdudusa para sa Panginoon, ini-encourage yung mga mananampalataya na nalulungkot para dun sa nakakulong. Dahil yung nakulong gawa ng pangangaral ng salita ng Diyos, niya, okay lang ako, huwag kayo malungkot para sa akin. He's enjoying what it. Why? It is because his faith is in God. And in serving the Lord, there will be many tribulations, there will be many hardships, and there will be, as I've said, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin hindi ka mahihirapan. Pero hindi ka pababayaan. Iba'y takot lang hindi lumalaki yung pananampalataya dahil natatakot na baka sila ay di makapag-asawa, maubusan ng pera, baka sila ay tawanan ng barkada. Pero pag malaki ang iyong pananampalataya, Paul was suffering for the Lord Jesus Christ. And he was saying to these people, I desire that you faint not. Why? Because he is enjoying the ministry, yung kanyang ginagawa. Ini-enjoy niya. May I ask you something? Nag-enjoy ka pa ba sa buhay Kristiyano mo? Nag-enjoy ka ba makita since yesterday, this morning, may mga nagsusuko ng buhay dito? The people who are really enjoying Christianity are people who has that malaki ang pananampalataya nila sa salita ng Diyos. Amen. Ang pinakamahirap gawin, mga kapatid, ay ginagawa mo yung isang bagay na hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Simba ka ng simba, nakasimangot ka naman lagi. Maghuhulog ka sa offering bag, gusumot pati yung salamin ng bayani, durog. Bariyang 20 na nga lang hinulog mo, nalukot pa. Para bang pag dumadaan ng offering bag, sabi nga nung isang usher, nahaharap na naman po kami sa pagbibigay. Paul, because of his big faith, he was enjoying it with confidence. Amen. You know, the easier way to do things in Christian life is if you have a faith that drives you to do it. We've heard stories and we have testimonies, Pastor Dante, Pastor Arnold, and many preachers. You were here this morning, you were here last night, you've heard Pastor Ed and the testimonies ng pambira. I know you agree with me, nakakatuwa namang makarinig na mga pastor na malaki yung pananampalataya sa Diyos. Ang sarap makinig ng ganong kwento, no? Hanggang kinig na lang ba tayo ng kwento? Ikaw, anong kwento ng pananampalataya mo? O naawa ka pa dun sa mga nagkwento habang, ikaw yung naawa sa nagkikwento habang sila tuwa sa kanilang sakripisyo. You know what's the difference? Faith. Amen. The difference is they have wag lang tayo ma-impress sa mga kwentong na, ang sarap pakinggan, pambira. I was listening, sabi ko, Panginoon, ang sarap pakinggan, wag niyo naman sana ipadana sa akin yan. But they were able to enjoy that ministry because of faith. Amen. Jim Elliot said, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Pananampalataya po, mga kapatid. Amen. Ikaw, ano yung kwento mo ng pananampalataya? One pastor said, he went to Las Piñas, he preached, sabi niya, palang araw ang buhay natin, kwento na lang. Sana yung kwento mo may kwenta. We have one mother who passed away age of 61. Just
3-4 weeks real quick. Karoon po siya ng karamdaman. Hospital here, hospital there. Really, the family was really in a naranasan ng pamilya for a month until the mom passed away Saturday early morning. 61 years old, one of our faithful soul winners, one of our faithful nursery attendants. Isa po siya sa pinakanta namin nung Grandparents Sunday. The last song they sang was, "Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last." Karoon pa ng funeral service, relatives got saved. Fast forward, I think two of their kids are here. I hope you won't mind. Binuksan nila yung cellphone ng nanay. Kita nila sa cellphone, I think in hospital, I don't want to exaggerate, pero in hospital, sa panahong may dinaramdam na siya ng karamdaman, kita nila yung mga chat ng nanay na nag-i-invite pa rin ng mga bisita sa simbahan. Nag-share pa rin ng Bible verses. Sumisigaw pa rin yung patotoo ng kanyang Kristyanismo. You know what's the result? Her husband. Siya po ay, the burial, the cremation was Saturday. Uwi sila 11:30. Of course, it was a tiring week. Saturday night, last service po kami ng 3:30. Then they went to Loyola ng 7:30, 11:30 na sila nakuwi. Kinakamusta po sila. I was teaching Sunday school on Sunday morning. Around 8:30, nakita ko po yung bunsong anak, papasok ng auditorium. Nakita ko po yung tatay, papasok ng auditorium. Later on, I realized, yung tatay na namatayan ng asawa went through a really, really tough week. Umuwi ng late Saturday night. Balitaan ko na lang yung tatay, pinagamit yung sasakyan, nagsundo pa rin ng Sunday morning they were in church. That Sunday afternoon, papunta po kami dito sa Sunday afternoon, yung mga anak na nagsabi ng, huwag na muna kayo mag-drive talagang, he's senior and really, pinipigilan nila. You know why? Because he saw a wife that has a faith that is driven by faith sa paglilingkod sa Panginoon. But then, what is your life? It is even a vapor. Appears a little time, vanishes away. Anong isisigaw ng buhay natin after this? Yung laki ng pera mo sa bangko? O yung laki ng pananampalataya mo sa Diyos? Anong iiwan mo? Yung mamahalin mong mga cellphone and gadgets and sapatos? O yung patotoo ng pagmamahal mo sa Panginoon? How about it? Yung patotoo na nagsuko ka ng buhay amidst all the persecutions and hardships? O yung pananampalataya nagtulak sa'yo na hindi ka man maunawaan ng marami, pero dahil malaki ang pananampalataya sa Diyos na tumawag sa'yo, naging willing kang sumunod sa Diyos. I believe the Holy Spirit will work in your heart tonight. Palawakin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Lord, I'm just an instrument work in our midst tonight sa pangalan ni Jesus. Amen.